Nagpatawag ng special meeting si Pangulong Rodrigo Duterte sa Interagency Task Force kontra COVID-19 at health experts sa Malacanang noong Sabado ng gabi upang talakayin ang bagong variant ng COVID-19 na nagsimula ng kumalat sa iba't ibang bansa. Ayon sa Pangulo, posibleng muling sumailalim sa pinakamahigpit na coronavirus restrictions o lockdown ng Pilipinas kung makakapasok at kakalat sa bansa ito. Sinasabing mas nakahahawa ito kesa sa umiiral na variant ngayon ng coronavirus. We will treat the new strain as if we are treating the COVID the way we treated the COVID. And if it is toxic, virulent, as the doctor says, we will respond accordingly. And it might be something like a lockdown if things get worse. Gayunman, dedepende pa rin ang desisyon ng pamahalaan sa tindi ng contamination o bilang ng infections. Samantala, inaprubahan naman ng Pangulo ang rekomendasyong palawigin ng 2 linggo ang suspension ng lahat ng flights galing United Kingdom. December 31 sana matatapos ang temporary suspension. I'm telling you, there is no way of knowing how this thing would evolve. It is evolving in your strain. But how fast is the progression? Wala pa tayong alam. So, the best way is really to play safe. You put a stop sa travel nila. That is good. Bukod dito, hihigpitan din ang mandatory 14-day quarantine sa lahat ng mga biyaherong manggagaling sa mga bansang may kumpirmadong kaso na ng bagong coronavirus variant tulad ng Hong Kong, Singapore at Australia. Kung magkakaroon sila ng community transmission ng bagong variant, magpapatupad din ng travel restrictions laban sa mga bansang ito ang Pilipinas. Lahat naman ng positive RT-PCR specimens ng mga UK travelers ipapadala sa Philippine Genome Center, Research Institute for Tropical Medicine at University of the Philippines National Institutes of Health para sa genome sequencing. Pinanukala rin ng Pangulo sa Department of Health at Department of Science and Technology na bumuo ng grupong tututok sa bagong coronavirus variant at mga bansa kung saan ito kumakalat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.